So, we have a part of integration. Sa part of basic integration, we have a theorem 1, theorem 2, and theorem 3. So, sa theorem 1 is integral of dx equals to x plus c. And, So, isosolve naman natin yung theorem 2. So, integral a dx, a is the constant, equal ax plus c. So, ang gagawin natin dito, ilalabas natin yung a, tapos gagawin natin yung integral. So, parang ganito lang siya. So, ang magiging makalabasan niya, a integral dx. Okay, dito naman sa theorem number 3, integral x raised to n dx equals x raised to n plus 1 over n plus 1 plus c. so, let's have example. For this one, the given is integral of 4 dx. So, kung titignan naman natin kanina sa may so binigay natin theorem, which is pasok siya sa may theorem 1 na integral of dx equals x plus c. Since 4 lang to, constant lang siya, wala siyang kasamang variable. Ang gagawin na natin is gagawin na natin yung theorem 1. Ang magiging sagot dito is ang magiging sagot dito is x plus c. So dito guys, isosolve natin yung example number 2. So may given tayo dito na integral of 2x and dx. So ito guys, makikita nyo na nakalagay siya sa theorem number 2 katulad nito. So dito may constant. So dito may constant. So yung 2 is constant natin and yung x is variable. So isi-solve natin siya. Kasi yung 2, ilalabas natin. So 2 integral of x raised to 1 plus 1 over 1 plus 1. Tapos ikakabit natin yung dx. So ang mangyayari dito, kasi kaya siya may ganyan, parang nakalagay na din siya sa theorem number 3 na may exponent. So yung exponent natin, copies, so magiging denominator siya. So isi-solve natin siya na 2x over 2 plus c. So ito, pwede pa natin siya ma-simplify gamit ang divide. So, i-divide natin ito at ito. So, magiging x squared plus c. So, yun lang. Okay, dito naman tayo sa may given number 3. Meron tayong integral x squared and dx. Gagamitin natin yung formula is sa may theorem number 3. So, magiging ganito siya. Integral x squared plus 1 over 2 plus 1 dx. And magiging answer is x cubed over 3 plus c. Ito na yung magiging final answer natin. Yun lang guys. Sana may naiintindihan kayo sa mga pinagtuturo namin solving and sana magamit nyo yun sa mga future na math solving nyo. At kung meron po kayo naiintindihan, pwede nyo i-try ito i-solve sa inyong bahay. Then, kapag sasagutan nyo, pwede palagay na lang ang answer sa may comment section. Yun lang.